Ayan, no? Speaks before. Anong ibig sabihin yan? Ipinapahayag ng propeta, no, ang mangyayari sa kinabukasan. He speaks of the future. Speaks before. No? Bago mangyari, sinasabi na ng propeta. Prophet speaks before. Bago mangyari, ang kinabukasan, sinasabi na sa iyo ng propeta. Sinasabi niya ang mga mangyayari sa signs of the times. Tanda ng panahon. Sabi niyo, signs of the times. Ang propeta, nakikita niya ang mangyayari. Kaya sinasabi niya na mangyayari sa kinabukasan. Kung hindi kayo magbabago, parurusahan kayo ng Diyos. Sabi niya, sabi ni Jonah, di ba? Nagpunta siya sa Ninive. Pag hindi kayo magsisi, parurusahan kayo ng Diyos. Magsisi na kayo ngayon. Sapagkat pasama ng pasama ang buhay niyo. Nakikita ko na ang kinabukasan. Hindi maganda ang signs of the times. Magbago na kayo. Kung hindi, lalo kayo masisira. Mag-aaway-away. Parurusahan. A prophet speaks before. At sinasabi din niya maganda, pag kayo nagbagong buhay, pag kayo nagbagong buhay ngayon, metanoia. If you change your life, your lifestyle, your ways, God will reward you. Ang kaligtasan ay nariyan. Parating na ang kaligtasan. Darating ang pagkapalan ng Diyos. Darating ang katarungan ng Diyos. Darating ang pagliligtas ng Diyos kapag kayo nagbagong buhay. Amen? Yan, no? Kaya na maganda na ang propeta ay hindi manghuhula. No? Prophets are not fortune tellers. But they see the future. What will happen? Pag nagbago kayo, gaganda kinabukasan. Pag hindi kayo nagbago, sasama ang kinabukasan. Tulad natin, pag hindi natin inilagaan ang ating kalikasan, no? Ang kalikasan ang wawasak sa ating buhay. Ang kalikasan ang re-respect sa atin. Pag hindi tayo nag-ingat na mag-alaga ng ating environment, no? Habang inaabuso natin ang kalikasan, ito ay babalik sa atin. Ano man ang tinanim, yun ang aanihin. No? Kaya ingatan natin ang ating kalikasan. Ingatan natin ang ating mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yan ang propeta. The prophet speaks before. He sees the future. And he reminds us what will happen if we don't change our lives. But if we change, God will reward us. God will reward us all the more. Palagpakan natin ang Panginoon. At ang pangatlo, at ang panghuli, ano ginagawa ng propeta? A prophet, no, speaks for. Yung una, a prophet speaks out. Pangalawa, a prophet speaks before. Pangatlo, a prophet speaks for. Sino sinasabi niya? Siya nagsasalita para kanino? He is the messenger of God. He speaks for God. He does not speak for himself. He is spirit-filled. Luke chapter 4, the Spirit of the Lord is upon me, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. For I came to bring good tidings to the poor, liberty to captives, and year of favor to the Lord. Kaya ang isang propeta, pinapahayag niya ang salita ng Diyos. Hindi ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos. Ang pangaral ng Diyos. Kaya napakaganda ng mga propeta tulad ng mga obispo. Pag nagsalita ang obispo, pinapakinggan natin, they speak in behalf of God. Hindi ang kanilang gusto ang sinasabi nila. Ang gusto ng Diyos. Ang pangarap ng Diyos. Ang ugali ng Diyos. No? Ang kaisipan ng Diyos. No? Ang puso ng Diyos. No? Ang pangarap ng Diyos. Di ba? Ang plano ng Diyos. Ang misyon ng Diyos para sa iyo. Take note, ha? Pag nagsalita ang propeta, pinapakinggan nyo. Because he speaks the attitude of God, the values of God, the ways of God, the thoughts of God, the mind of God, the heart of God, and also the anger of God. No? Pinapahayag din ng propeta. No? Ang galit ng Diyos. Kapag tayo ay nagiging pabaya, abusado, at sinisira natin ang ating buhay, ang buhay ng ating kapwa, at ang mga nilikha ng Diyos. Kala nyo, ganyan ang mga propeta, no? Kala mo, ang pag tayo nasa Panginoon, hindi palaging malambot. Minsan, kailangan na nagagalit ka. Diba? Kayo, magulang kayo. Minsan, pag may ginagawang masama, ang ating mga anak, dahil sa pagmamahal. Tama ba yun? Minsan, kailangan ka magalit. Hindi palagi kang nakangiti. Okay lang kayo mag-away, okay lang yan. Minsan, nagagalit ka. Pag mayroong katarungan,
pang-aabuso, tulad nga ngayon. No, kailan lang ako sa Caritas Manila nag-work, kailan lang dumating ang mga magsasaka. Humihingi ng katarungan. Ang mga magsasakay nagpunta ng Maynila, hindi para humingi ng abuloy. Humihingi sila ng katarungan para sa kanilang lupa. Abay, malapit na matapos ang Carper 2014. 1.5 years from now. 1 milyong hektarya pa ang hindi na pamamahagi sa ating mga magsasakang naghihirap. Mantakin niyo yan. Ito'y ating-ating lawag na makalabas dito. Di ba? No? Hindi niyo ba alam ang pinakamahihirap sa Pilipinas? Sabihin ko sa inyo, pinakamahihirap sa Pilipinas, mangingisda. The poorest sector in the Philippines, fishermen. Pangalawang sektor na pinakamahirap sa Pilipinas, farmers. Mantakin nyo yan. Mangingisda, magsasaka. Sila nagpapakain sa atin. Sino nagpapakain sa atin? Mangingisda, magsasaka. Pero, sino pinakamahihirap sa ating bayan? Mangingisda, magsasaka. Panahon pa ng Kastila hanggang ngayon. Ang pinakamahihirap sa lipunan, yung mga nagpapakain sa atin. Kaya kabuhay. Sino nagtatanim? Sino nag-aani ng bigas, ng gulay? Sino nanguhuli ng isda? Mangingisda, mag-asaka. Sila ang pinakamahihirap. Sila ang mga mahal ng Panginoon. Pero sila ang nakaranas sa matinding kawalan ng katarungan. Social injustice. Pupunta ka sa ibang bansa. Pag sinabing mangingisda, magsasaka, maunlad ang buhay. May hektare siyang inaani sapagkat ang mga mangingisda at mga magsasaka, sila nagbibigay ng buhay sa tao. Pero kaya kailangan tayo nagagalit. Kailangan tayo nagagalit na ng propeta. We have to be angry because of so much social injustice for our fisher folks and our farmers. Kaya ng propeta. Kailangan nagagalit tayo sapagkat ang lipunan ay hindi makamahirap. Ang mga pulisiya ng gobyerno hindi makamahirap. Sila may-ari ng mga lupang yan. Ba't ayaw pa ipamigay ang mga lupang yan? Pag-aari ni gobernador, ni congressman at ni mayor. Kaya naman pa hindi mamamigay. Kaya pagdasal natin si Pinoy, bagaman siya ng political will. Ito naman mga lupang ito, hindi naman ito hinihinging, hindi naman ito binibigay. Babayaran po ng magsasakayan ng 30 years. Ba't natin pinapahirapan ang ating mga magsasaka? Prophet is to cry for justice. And to be angry. Sometimes have to be angry in order to protect and love, especially the poor. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kaibigan ng mga kapatid, we need prophets. If we need prophets before, we need prophets all the more. Sila po ay galing sa Panginoon, spirit-filled, pinapahayag nilang katotohanan, ang pagliligtas ng Panginoon, kinukonsensya nila tayo, no? Upang tayo'y makaranas ng metanoia. Sabi niyo, metanoia. Magbagong buhay tayo. Baguhin natin ang ating masamang gawi at asal. Maging tapat tayo sa Diyos. Magmahal sa kapwa, lalo-lalo na sa may hirap, sapagkat malapit na ang pagliligtas ng Panginoon. 3 klaseng propeta ang kailangan natin. Prophet speaks out, speaks before, and speaks for the Lord our Savior, Jesus Christ. Tumayo tayong lahat. Amen. At sama-sama nating ipahayag ang buhay na pananampalataya sa Diyos.